Walang nakakaalam kung saan siya nagmula. Isa siyang napakagandang dilag. Lagpas balikat ang buhok na singitim ng gabi. Lagi niyang kasama ang alagang puting kwago. Nakakapanindig balahibo ang huni ng puting kwago. Walang nakakakilala sa kanya, pero dahil sa amo ng mukha niya, ay tinawag siyang Maria ng mga tao bilang paghahalintulad sa mukha ng mahal na Birheng Maria. Mahusay na manghahabi si Maria ng makikintab at magagandang tela ng sutla. Pinaniniwalaan ng mga tao na may kapangyarihan ang telang magpagaling ng may karamdaman kapag ginamit ito bilang balabal o pangkumot sa may sakit. Sinasabing matapos mapagaling ay nawawala na ang kintab ng tela, tanda ng pagkawala ng angkin nitong bisa. Kung gayon, nagiging karaniwang tela na lamang ito. Ang bulong-bulungan, isa raw engkantada si Maria na naninirahan sa kalapit na engkantadong kagubatan. Nakakatakot itong lugar, kaya walang naglalakas loob na pumasok dito. Dati raw itong lugar ng isang sinaunang pamayanan na inabandona at ngayon ay sinakop na ng kagubatan. Ganap nang nilamon ng naglalakihang puno ang mga guho. Isang araw, nagtitinda ng telang sutla si Maria sa bayan nang nasilayan siya ng isang makisig na manlalakbay. Agad na nabighani ang binatang manlalakbay na si Ponso at umibig sa dalaga. Di nagtagal, nagpahayag ng pag-ibig ang binata na tinanggap naman ng dalaga. Nagpakasal sila at nagsama sa kubo ni Maria sa pusod ng engkantadong kagubatan. Hitik noon ang gubat sa mayayabong at luntiang puno. Nagsimulang malagas ang mga dahon at matuyo ang mga puno dahil sa mga insektong sumakop at nanahan sa kagubatan. Sa mga supot o bahay-uod ng mga insekto, kinuha ng mag-asawa ang mga sutlang hibla na ginamit nila sa paghahabi ng tela. Sa gabi, ang nakapangingilabot na huni ng puting kwago ang tanging bumabasag sa katahimikan. Huni ng puting kwago. Sa loob ng maraming taon, namuhay ang mag-asawa ng payapa at tahimik. Pareho silang masipag at magkatuwang sa umuunlad nilang negosyo ng hinabing tela ng sutla. Si Maria ang tagahabi, samantalang si Ponso naman ang tagadala ng tela sa bayan para ilako ito. Lubhang mabenta ang mga tela nilang sutla dahil sa kintab at ganda ng mga ito. Kasama pa ang paniniwalang kaya nitong magpagaling ng may karamdaman. Papauwi si Ponso isang araw nang matambangan siya ng masasamang loob na dayo sa kanilang bayan. Ninakaw ang perang napagbentahan at masaklap pa nito ay sinaktan si Ponso ng mga kawatan. Nang hindi umuwi si Ponso ng gabing iyon, nagpasya si Maria na hanapin siya kinaumagahan. Natagpuan niya si Ponso na wala ng buhay sa paanan ng isang malaking tuod ng balete. Katuwang ang alagang puting kwago, mabilis siyang nagpasya na baluting parang bahay-uod ang labi ng asawa gamit ang mga hibla at mahiwagang sutla. Buong ingat niyang binalot ng sutlang sinulid ang labi ng asawa. Pagkayari, sarili naman ang binalutan ng sutlang sinulid.
Lumipas ang mga araw at tila naglahong parang bula ang mag-asawa. Dahil dito ay nanghas na ang mga tao na puntahan ang bahay ng mag-asawa sa pusod ng engkantadong gubat. Ngunit wala silang nakita doon kundi ang dalawang malalaking bahay uod na walang laman at dalawang malalaki at magagandang paru-paro na laging magkasama sa paglipad-lipad. Tinawag nila ang dalawang paru-paro na Maria at Ponso. Nakalaunan ay binigkas na lamang sa pangalang Mariposa. Mula noon ay naging tanda na ang mariposa ng muling pagkabuhay o pagbabagong anyo. Kapag kabilugan ng buwan, madalas makita ang mariposa na lilipad-lipad sa kagubatan. Tila ayaw ng pares na maghiwalay sa isa't isa. Tunay nga na kahit kamatayan ay hindi kayang tapusin ang pag-iibigan ng mag-asawang Maria at Ponso. Tuwing gabi, binabasag pa rin na nakakapangilabot na huni ng puting kwago ang katahimikan ng engkantadong gubat. Huni ng puting kwago na para bang nagdadalamhati sa pagkawala ng kanyang mga amo.